Yes, good morning po. Good afternoon po. Panibagong vlog po tayo ngayon po. Ito ngayon po ay Sunday. Hindi po ako nakapasok kaninang umaga po. Hanggang ngayon po masakit pa yung tiyan ko. Kaninang umaga pagising ko po, okay po ako. Wala po akong naramdamang ano. Tapos po yung palakad na po ako sa bus stop, nag-umpisa na po yung tiyan kong pagsakit. So inignore ko lang po yun. Nandun na po ako sa bus stop, siguro mga 15 minutes na po ako doon nakapaghintay sa bus. No, 15 minutes na. Sumakit na ng gusto yung tiyan ko. Hindi pa naman dumating yung bus, umuwi po ako. Takbo ako ng takbo kasi masakit. At saka parang gusto kong gumamit din ng banyo. Ngayon po, kadating ko po dito sa bahay, hindi pa ako nakarating ng pagbukas ko ng pinto po, tinapon ko yung aking backpack. At tinapon ko po yung aking backpack para makapunta po ako ng banyo. Mabuti na lang po, umabot pa ako ng banyo. Kung hindi na po, mabuti na lang, hindi ako nakasakay ng bus kung ano, nakakahiya yun. Diba? Hindi ko po alam, tapos nahihilo po ako. Hindi na po ako pumasok. Hindi ko rin po matawagan yung trabaho ko kasi ano po yung busy yung phone. Ang ginawa ko po, tinext ko yung kasama ko sa trabaho na supervisor kasi siya mayroon akong phone number sa kanya. Tinext ko siya. Tapos nung hindi ko na po tinawagan yung hindi ko makatawag sa work, tinawagan ko siya, sabi ko sa kanya, hindi ko kaya na pumasok. Titingnan ko kung kayang-kaya ko pumasok. Hindi na ako pumasok. Hindi naman rin ako tinawagan. So, ibig sabihin, tinawagan niya yung trabaho ko na hindi pa ako makakapunta doon sa trabaho. So, yan po yung dahilan kung bakit hindi po tayo nakapasok. Sobrang sakit po. Hindi po intindihan ko yung sakit kong sobra. So, gagawin po natin ito ngayon po kasi mayroon na po ako dito iinitin ko po yung chicken ball ko kasi magawa ako ng pansit. Imbis na chicken breast po yung gagamitin ko. Yung gagamitin ko po ay drumstick para masarap. Wala po akong ibang kinain kaninang umaga po kundi oatmeal. Oatmeal lang po yung kinain ko kaninang umaga. Wala po akong ibang kinain kundi oatmeal lang po yun. Tapos bigla na lang pong sumakit po yung tiyan ko. So, tapos itong paglaga ko po ng chicken, hindi ko po siya masyadong niluto kasi ilulutuin pa naman para may lasa-lasa pa rin po kapag inilagay mo na po sa pansit. Ang lalaki kasi po ng manok eh. Hindi ko alam kung ganito kalalaki yung manok na to. So, hihimayin po muna natin, di ba? Bago natin tapos. Kaya ko nilagyan po nilagay ko po, ininit ko po yung kalan para mainit po yung yung broth mamaya pag ilagay natin. So, bali 5 drumstick po to. Hindi ko po to himayin ng husto po. Kailangan ko lang po to ng ganito. Kasi igisa ko pa yan eh. Igisa ko muna yung mga gulay bago po natin to ilagay yung yung manok. Kasi luto naman yung manok. Tsaka kagabi din po, hindi rin po ako nakatulog ng gusto kasi alam po nyo, yung mga ibang lahi kapag kahit na madaling araw na hindi pa rin nagmo-music pa rin. Biro mo,
3 o'clock na po nagtigil yung music sa baba. Sabi ko sa loob ko, kung dito lang ako nakatira, talagang katawag ako ng pulis. Kaya lang, hindi naman ako dito nakatira. Saka yung mga neighbors, hindi naman siguro nagre-reklamo. Pero yung doon sa baba din siguro, yung naman ang problema ko. Basta. So, ito na po yung chicken natin. Marami na rin po yan kapag nahimay na. Ang lalaki kasi po ng manok, biro mo ng 5 piraso to. Almost $6 din itong manok na to. Yan po. Puso natin to po para tapos himay manok po tayo, himay manok. Kasi magluto po tayo ng pansit. Pakita ko po sa inyo. Nakahimay na po yung aking mga gulay. Gigisa ko na lang po ngayon yan pag nakahimay na po ako dito. Kasi itong manok din po, hihimayin po din natin. Kaya ko to, ibabalik ko yung ano na to para malaga natin pa uli yung siguro po matanda na pong manok na to, matanda na po kasi natigas na po eh. Nadagdagan po natin ng tubig yung broth na yan para hindi na tayo maglagay ng po, asin na lang yung ilalagay natin dyan. Kasi maganda kasi po ito kapag mainit na po, mainit po yung ating ilagay po sa ating yan. Pag mainit po kasi yan, maganda po yung pag-init ang tubig na ilagay po natin kasi dire-diretso po yung pag-ng ating Hindi po natin ito himayin po masyadong maliliit kasi naman kakainin mo kung maliliit. Tatanggalin lang po natin itong mga litid-litid. Guys, nilusog ako kagabi ng timamasin niya po. Ngayon naman, yung live ko ngayong gabi po ay madami na pong nakatamsak po doon sa live ko po kasi pumunta po ako kanina sa live ni Edu G. Si Edu G po ay Sword Team USA po yan. Magkasama po kami sa Sword Team USA. Pag nagmi-meeting, nagkikita na kapag kami sa sa GC po. Pero sa personal hindi po kami nagkita. Kasi parang parang nasa shuttle yan, naka po, Shuttle Washington po yan. Hindi ko alam kung po yung either Shuttle o Chicago. Hindi ko po alam kung saan siya banda, si Edu G sa Amerika. Hindi ko po matandaan. Pero isa po na siyang, isa po yung nabiktima po sa yung diba na-scam kaming lahat na mga Sword Team USA. Yan po ang pinakamalaki ang natangay na po sa kanya na pera po. Yan si Edu G. Yan. Mabuti na lang, nagising na kaming lahat po. Hindi na kami nagpaloko. Wala na. Hindi na kami mabuti na lang din. Hindi na rin po namin nakikita sa, hindi ko alam po kasi binablock ko siya sa sa aking Facebook. Yung tao na yun. Hindi naman pwedeng pangalanan kasi hindi na tinago naman yung pangalan po. Pero nakakadismaya po. So ngayon po, yan. Grabe talaga po yung ng tiyan ko kanina. Grabe.
First time ko pong nakapunta ng ng bus stop na nandoon na po ako sa bus stop na umuwi po ako para lang gumamit po ng banyo dahil po ang sakit po ng tiyan ko dahil yung na-miss ko rin po yung bus na 6:15 kaya ang sasakyan ko sana na bus ay 6:35 o kaya 6:40 ganun. Hindi pa dumating yung bus. Ay, umuwi po ako. Hindi ko na kaya po yung tiyan ko. Kiyan ko, may milipit na po ako sa tiyan. Sa sakit ng tiyan. Hanggang na nakatulog din po ako pagdating. Talagang hindi po masama. Talagang masama po yung pakiramdam ko kanina. Pero, ito po yung lulutuin natin. Binalik po natin yung manok na, yung buto ng manok para maano na po natin to. Umpisahan na po natin to sa pag gisa ang mga gulay. Kasi gigisahin po natin yung gulay. Ayan po. So, ayan na po yung manok natin. Hindi po, ayoko po, mas gusto ko po ang, imbes na chicken breast yung ilalagay ko po sa pansit po. Mas maganda po ang chicken po sa Thai. Yung chicken either Thai or po itong drumstick. Kasi po yung lasa po ay nandito po sa mga buto. Yung lasa na yan. Kaya, yan. Yan po. So, yan po yung yung ginamit po nating sabon ay ito po. Pumpkin pecan waffle. Pumpkin pecan waffle po. Ang bango po. Ang bango. So, ngayon po, ilagay po siya natin dito. Dito po siya kasi siya po yung ating papakuluin siya natin po dyan. Mag-umpisa po tayo ng gisa po ng ating pansit. So, ito po yung ating ingredients. Mayroon po akong cabbage, red onions, potato, carrots, garlic, bagu beans, chicken, and sotanghon, and ito po. So, hindi ko po alam kung isa dyan. Baka haluan ko lang po ng sotanghon ang aking pansit. So, ngayon na po. Tapos, olive oil po. So, ito po yung ating ingredients po, ha. Black pepper, olive oil kasi yung anak ko ay allergy. So, black pepper, olive oil, since gumamit po tayo ng chicken broth, hindi na po tayo maglalagay po ng chicken powder na chicken broth na powder. Kasi ang ito na pong chicken broth ang ating gagamitin kasi mas po ito dahil masarap din po. So, ang gagawin po natin, ilalagyan na lang po natin ng asin. Dati po kasi, nagluluto po talaga ako dati. Gamit ko po talaga chicken broth. Since mayroon na po tayong chicken broth dito po, nilaga na po natin itong ating pong dito po tayo. Kailangan po natin yan. So, ang gagawin po muna natin po ay gigisahin po natin yung sibuyas at bawang.
sibuyas at bawang po. Ang ating pong inano po ngayon sibuyas at bawang. Hindi po natin gagamitin po yan kasi magagasgas po yung ating ano. Tapos po, lagay po natin yung ating carrots. Ibisan natin po lahat ng gulay po natin. So, lulutuin lang po natin ito ng hot cook po. So, ngayon po, ano na po natin ito yung, ano po, ngayon po, ilalagay na po natin, isasalang po natin yung, ito po, bagyo beans. Tingnan po niya, iba po yung mukha po. Kahit na nakamita po tayo, iba po kasi hindi ko po alam talaga. Kapag magpansit po, karagi po ako nagpapansit ng ganito po. Ating gulay, may color na po. Orange, red, orange, and green. Red, orange, and green po yung kulay na ang gulay natin ngayon. Yan. Red, orange, and green. So, yan po yung pancit natin. Tapos po, katapos po yan. Sandali lang po. Sinungaling po ako ha. Magiging lang po natin ng kaunting asin para kaunting asin na lang po. So ngayon po, ilagay na natin po yung cabbage. Ganito kung magluluto po ng pansit, dapat 2 sangkot po para hindi po kayo mahirapan kung mahirapan kung halo. So pag hindi po 2 sandok nang gagamitin po yan, talagang mahirapan po kayo. Grabe po, ilumi ng ating ano po. Umapaw. Umapaw po, umapaw.
na po yung gulay natin na pansit po. So, ayan na po yung gulay natin. Ayan. Ayan. Hanggang dyan lang po yan kasi iluluto pa po natin. Ayan, oh. Ayan po, oh. Ayan. Ganyan po tayo magpansit. So ngayon po, hahaluin ko na, hahanguin ko po yung gulay na po po. Kasi po, ang ipapalit po natin dyan ay ang ano po, bigisan po natin yung chicken. Kaya naman. So, ngayon po, so yan na po yung gulay natin sa ating pansit. So, same part po. At dito na naman po natin, ilalagyan po natin ulit ng olive oil. O yung avocado oil po. Kasi, ang gagawin po natin, ilalagay po natin, igigisa po natin yung manok. So, gisa po natin ng manok po. Ayan. Gisa po natin yung manok. Pero yung manok po, luto na siya ha. Kasi, binuwid po natin yung manok. 5 drumstick. Ayaw ko po himayin ng pinong-pino. Kasi ano po yung kakainin. Pinong-pino na po masyado yung manok. Diba? Kailangan natin malasahan din natin yung ating ano. So, ngayon po ay balik natin, alisin po natin itong ating manok. At ngayon po ang ating ilalagay ay ang tubig na mainit. Hindi po tubig na mainit kundi yun ang chicken broth na inano po natin dito. So, lapit po natin itong dalawang magkaibigan na ano. Kasi yan. Yan po. Ayaw ko pong buhatin. Baka mamaya mapasok po tayo. Naku, wala pa naman tayong matawag ditong tao. So, meron na po tayo. Pag-init din po yung tubig, pwede naman buhatin po. So pag tubig po or chicken broth po na mainit, ganito po yung tingnan po nyo. Continue po yung yung pagkulo po niya. Kaya sandali, hindi mo na kailangan maghintay ka pa ng matagal kasi luto na po yung na po yung natin yung chicken broth. So ang gagawin ko lang po ay titimplahan ko na lang po siya ng asin. Hindi ko na po sa lalagyan po ng ng chicken broth. Kung kailangan po ng chicken broth yan, saka ko na po siya lagyan po ng chicken broth. Kasi po may asin na po itong gulay kaya hindi na po natin dadamihan. So ngayon po lalagyan po natin ng plastic.
Masarap po. Sarap. Kahit na hindi mo nalagyan po ng ano. So, ang gagawin ko po, siguro maglagay po ako ng ano nito. Hindi ko na po yung ibababad ng tubig. Kasi po, kung kailangan ko siya ng tubig, lagyan marami pa akong chicken broth. Tapos kalahati din po kung sa ano. So, ngayon po, naglagay din po tayo dito ng bacon. So, dalawang klase po, isang apat na ano po na sukanghon, tapos ito, dalawang ganito po para na rin po siyang iubos. May bibo. So, ngayon po, kumano na po yung tubig, umupa po yung tubig. Pero hindi pa po na ano po yung aking. So, mayroon pa naman po tayo dito. So, palagyan pa po natin ng kaunti pa pong tubig. Chicken broth.
po. So, kaya na po natin itong isa. At lalagyan pa po natin. Kaya po yung dahan-dahan, hindi ko po binuhos kaagad po yung lahat po ng chicken broth. Kasi nung nakaraan po, masyado pong malata yung aking pansit. So, kayo po, pero ganun po kadami po yung tubig. Pero ang lata-lata po ng aking pansit nung nakaraan. So, lagyan ko po ng kaunti po kasi masyado pong matabang. Kaya, lalagyan po natin ng kaunting powder. 1 teaspoon lang po. So, hindi pa po luto yung noodles. Mayroon pa po tayong chicken broth. Lalagay na po natin ulit. Ubos ko na po kasi para maitapon po yung chicken. So, ganito na po yung itsura ng aking pansit na wala pa po yung gulay, wala pa po yung manok. So, ayan na po yung pansit natin po na wala pa yung gulay, wala pa yung manok. So, ngayon po, ilagay po muna natin yung manok po para ilagay po natin yung manok. So, yung pansit po natin, pansit sotanghon, bihon sotanghon pansit. Yan po yung ating pansit, no? Bihon sotanghon pansit. So, ngayon po, dahan-dahan po natin lagay ang ating gulay. Since luto na yung gulay natin po, at ihahalo na lang po natin dyan. Yung ating
Kaya first time ko rin po magluto po ng pansit na may Baguio beans. Palagi lang po akong carrots at saka cabbage. So ngayon po first time ko po maglabay ng cabbage po, o yung ano po, yung Baguio beans. Kita ko rin po sa inyo yan pagkatapos ko na pong haluin. Anood lang po kayo dyan. Thank you for shout out po sa lahat ng aking mga minamahal, mga subscriber, silent viewers, sa mga OFWs po, kaibigan at hindi. Bigyan shout out po sa inyo lahat. At maraming salamat po sa kay Ido G. Ido G and Maruko, maraming salamat sa pasugod nyo sa aking kanina, sa aking upcoming live po. Maraming salamat Maruko and Ido G. Ido G, so with Team Luis Eve, mega lang shout out po. Thank you po sa lahat. So, ayan na po yung pansit natin, luto na po. Luto na po ang pansit ko. Luto na. Alam po, nakita na po nyo kung paano po ako magluto ng pansit sa pamamagitan po ng kailangan lang po nyo lutuin lahat ng gulay para pag inilagay na po nyo dito sa kawali o bowl o ano man yung pinaglutuan. At dito may hiwagang chicken broth ang pinaglagaan po ng 5 pirasong chicken drumstick po. Ayan, nandyan po yung balat, nandyan po yung hindi po kailangan po natin itatapon dahil matigas po siya, hindi po siya pwedeng nguyain. At kailangan po palagi po kayong 2 sandok para maganda po pagkahalo po sa inyong pansit. Igaganyan lang po. So, ang gulay ko po ay hindi po overcook. At saka yung cabbage po. Mahina na po yung aking apoy ha. Gusto ko lang po lutuin po yung noodles. Pero wala na po siyang tubig, maano na po. Ito yung gusto ko pong pansit, hindi po siya dry. At hindi ko po siya nilagyan ng soy sauce. Kasi baka magagalit yung anak ko, kaya hindi ko muna bahala na po siya maglagay ng soy sauce kung gusto niya. Gusto ko malagyan po ng soy sauce. Hindi ko po pwedeng lagyan kasi allergic nga po yung anak ko. Nagagalit sa akin. Ito po yung pansit na to po ay chicken, Baguio beans, carrots, cabbage, garlic, onions, salt, black pepper, avocado oil, and lagaan po ng chicken broth po. At 1 teaspoon po na chicken bouillon, the powder po. Pero hindi kaya maputi po siya, hindi ko po siya nilagyan po ng soy sauce. Hayaan ko na lang po yung aking anak kasi palagi niya sinasabi sa akin na
nagka-allergy daw siya habang nagluluto pa ako dito. So, luto na po. Patayin na po natin yung ating nagalit siya nung nagluto po ako ng manok o ng isda. Tapos po, nagalit na naman po siya sa akin ng... So, ngayon po, sabi niya sa akin, hindi daw siya kakain. Kaya po hindi po ako nagbili ng pansit canton po kasi ang pansit canton po ay shrimp po yung table. Ayaw ko po siyang ma-allergy doon. So, ang ginawa ko na lang po, sutanho na lang po at saka bihon para ayan na po. Kaya okay na lang po yan kahit na kung ano lang po yung kailangan ko. Kailangan ko po ng kailangan ko po ng tawag nito. Bumili din po tayo ng gunting pang po. Yung gunting na to po, hindi po ito kailangan gamitin sa mga ano po kasi yung gunting na po na yan, para lang yan sa pagkain. Pag halimbawa po magluto tayo ng magluto po tayo ng may shrimp po tayo. Kailangan tanggalin po yung mga kamay ng steak. Yung po yung natin. Tanggalin po natin yun. Diba? Gagawin ko pong lalagyan. To? Ito to kasi lalagyan ko to kung magluluto tayo. Dito ko lalagyan yung mga hinihintyan ito na natin po yan. Kaya kahapon po nung kumain po ako ng isda, hindi po gumamit man ako ng sabon po, pero hindi po ako gumamit ng sponge. Kasi po yung ayaw ko pong sa contaminated po yung gamit niya dito po sa isda po kasi na-allergy po siya sa isda. So, ginawa ko po, report towel yung ginamit ko sa paghugas ng pinggan at saka sa ulo. So, ngayon po dito, tayo dito cellophane po. Babalutin po natin itong po natin, tapos ibabad po muna natin sa tubig itong naglutuan po natin ng tapos hugasan po natin itong iba talaga yung pakiramdam ko kasi nakita po sa mukha ko na iba talaga po yung dating ng ating mukha ko. Wala nitong laman. Ano kayo ito dyan? Wala nang laman po. Kaya ano pa rin po dito. Ano natin po siya doon para
natin ng kaunti. So, meron po akong nakita kung ano po yan. Mayroon po kasing simbahan diyan sa sa gilid. Ano na laging sinasabi na blessing food. Pwede kang kumuha kasi libre. Sinasabi nilang blessing food. Doon ko yun nakuha yung ano na to. Pero kasi nag-iipon po ako ng ating nagaganap po sa Pilipinas. Baka ayan po yun. Ito po lagay natin sa ano, hugas po muna, maglinis po muna po sa ating pinaglutuan po para mamaya na. Alam po niya, ang galing po nitong kalakato po. Kasi mabilis po siya, madali lang po siyang linisin. Delay lang po siyang linisin. Yan, malinis na po. Madali lang siyang linisin po. Kasi electric po. Electric na lahat lang po yung niya. Pero kapag nag-run out po, wala ka, hindi ka po connected. Pero kung at saka yan na po. Tapos na po ako ng kain na po ako. Isang oras na. Shoutout po at maraming salamat. Nakaisang oras na po tayo. Thank you po. Shoutout po sa lahat ng aking mga minamahal ng mga subscribers, silent viewers, mga OFW, kaibigan, makindi, miga love, shoutout po. At ito na po. Thank you po. Titikman ko na lang po para makita po niyo kung gaano kasarap yung ating pansit. Bago po natin to. At shoutout po ako doon kay Maruko at kay Iduchi team. Kay Maruko po, Maruko Loco at Iduchi. Suwerte team USA po. Maraming salamat sa inyong pasugod kanina sa akin. Thank you, appreciated ko po kayo. Thank you po sa lahat. Sa lahat po ng mga sa lahat po ng Team Mokya, Team Banners, Team Julihag, Team Kevin Suzuki, Team Mama Sinya, and Team Ohio sa pagsugod nyo kanina. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye po sa inyo pong lahat. Pakita ko na lang po sa inyo kasi kung puputulin ko naman yan at tapos na ako ang nagluto po. Bumumi pa. Ito na po, maraming salamat.
Thank you po. Bye-bye. Love you.